Sabi ni Citadel, ang sakit po talaga ng nag-Trydor si Cheese at Joel, pero umaasa pa rin ako na mag-no sila sa impeachment to redeem themselves. Ako, kasi, complicated ang tingin ko dito kay Cheese eh. Kasi halimbawa, si Win Gatchalian, Kiko Pangilinan, or si Cheese Escudero, ang magiging, dapat, ang magiging presiding, no? Sa totoo lang, kung yan lang yung choices, kay Cheese na ako. Kasi masisingil natin siya pagka mali-mali yung kanyang mga desisyon. Kasi significant yung presiding officer, ha? Pag hindi dinivide ang house, siya po yung nagde-decide dun sa matters of motions. Kung admissible or not, yung mga ganyan, kung sustained or not, yung objections, ganyan. Yung pag-manage at yung pag-pace ng hearings. So, hindi ko naiintindihan yung pagka-traidor niya. Totoo yan. Pero for the moment, that ako, suportado ko na siya yung yung presiding officer, hindi, mali yung word na suportado. Kung tatlo lang yun, buti na si Cheese na yung umupo. So medyo complicated para sa akin itong si Cheese. I am hoping na ma-explain pa niya yan later on. At wag naman niyang sabihin na, para hindi deadlock yung Senado. Oh, please. Hindi ko tinatanggap yung mga yon, but as presiding officer, kaya nga medyo complicated yung pakiramdam ko dyan eh. Okay si Cheese. As a professor, wala akong marireklamo sa kanya. As my supervising attorney sa Office of Legal Aid, wala rin akong mairereklamo sa kanya. The best na nga that I can say is, hindi ko naiintindihan yung pagtawid niya. Pero okay sa akin na siya yung presiding officer given the choices. Okay? Ewan ko, kasi may pagkakataon siyang patunayan yung sarili niya pag presiding officer siya. So, for me, may konti akong hope. Actually, virtually destroyed na itong mga Dilaw eh. Sa totoo lang, Marcos administration lang ang bumubuhay sa kanila. Sa totoo lang, tingin ko napipilitan yung mga religious na magkaroon sila ng rally para sa sarili nila. Kasi hirap na silang i-justify kung bakit hindi nila pinabababa si Marcos. Bakit hindi nila pinaparisa? Bakit hindi nila magawang tutulan yung ginagawa ng administrasyon na ito? Nakakahiya. Alam nila, ayan, harap-harapan na yung mga akusasyon ng pagnanakaw, humihindi pa sa drug test. Paano mo i-justify yung tahimik kayo? Because if you are silent, you are for the status quo. Sabi ni Miming, yung mga inabsuelto ng admin na kaso, example, yung Maletagang, pwede ba yan reopen ng case pag si Inday na? Oo, as long as hindi pa umabot ng court. Basta hindi pa jeopardy. Kung doon pa lang yan sa preliminary investigation, pwedeng i-refile. Sabi ni Paterno, nung si SP Alan pa nakaupo, pinagdadasal ko na hindi siya mapalitan para maituloy ang BRC. Bakit na naig pa rin ang hudas? Sir, kasi kahit naman ng, di ba? Madalas tanungin natin sa pariyan, why do bad things happen to good people? Iba-iba yan. May mga lessons to be learned tayo sa ganyan. Na naig pa rin yung mga hudas, well, they can only do that so many times. After that, magbabago din ang mundo. Sabi ni Pao, bakit ang laking issue pag may lumipat? Pero nung lumipat si Loren at magkapatid na Bilyar, syempre ito nang tuwa. Ano ba kayo? Ini-expect niyo ba objective kami dito? Ha? Ano kami sa kabilang panig? Kasi alam namin kung paano magpabaho yung panig ninyo. Natural, mas natuwa kami. Bakit? Hindi ko talaga nagigets what your question is really about eh. Bakit hindi kayo nagre-reklamo na tumawid si Loren at mga Bilyar? Bakit hindi? They saw the light. And you know why? You know why? For us, heroic yung ginawa nila. Because it is harder to be on the side of the powerless. Oo, sineselebrate yung pagtatawid ng mga Villar at ni Loren. Kasi yung threat na kasuhan sila, it's still there. The threat of getting cases of their own, tignan mo yung ginagawa sa mga Villar, iniimbestigahan sila. And that was that is still a real possibility even now. So yeah, may difference pag tumawid ka dun sa kabila kasi maliwanag na na-pressure sila because of their cases. Yung mga tumawid towards this side, it's a tough decision because hindi madali yun. Kasi alam nila posibleng humarap sila sa mga kaso because of the choices that they made. So please, it's not the same. Sabi ni Serendipitous, the fact na nag-meltdown si Kapunan is material. I agree. Not a very good beginning for them. Ang gagaling ng bardagulan dito sa Black App. Sabi ni Tagakayo,
Mana K. Digong. Proud. Proud talaga. There's a reason we call him Tatay Digong. Pero ako ang tawag ko, sir. Sabi ni E, dito sa amin, madaming nagalit dahil sabi ng kong namin na nag-yes sa impeachment. Ayun daw, kagustuhan ng distrito. In fact, wala naman naganap na survey for impeachment. How come yan? Na yun ang gusto? Orak. Sabi ni Leonila, ang umaayaw, di magwawagi. Ang magwawagi, di umaayaw. Laban lang tayo, mas malakas ang madami. Lalo na, nasa tama tayo. Kasama natin, nasa langit, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Salamat sa pagpapaalala, madam. Sabi ni I am no one TV, mabuti pa nga si Huda sa sobrang pagsisisi niya, ibinalik niya yung pilak, tapos nagpaka siya. Pero sila nag-celebrate pa, kaya di ako agree na tawagin silang si Judas, masahol pa kay Judas. Sabi ni Trey, we're so proud to be Tatay Digong's clone, mana kami sa kanya, may prinsipyo, never kami kumakain ng sinuka namin. So, sa totoo lang, tingin ko napipilitan yung mga religious na magkaroon sila ng rally sa sarili, para sa sarili nila. Kasi hirap na silang i-justify kung bakit hindi nila pinabababa si Marcos. Bakit hindi nila pinaparisa? Bakit hindi nila magawang tutulan yung ginagawa ng administrasyon na ito? Nakakahiya. Alam nila, ayan, harap-harapan na yung mga akusasyon ng pagnanakaw. Humihindi pa sa drug test. Paano mo i-justify yung yung tahimik kayo? Because if you are silent, you are for the status quo. Di ba inabsuelto ng ombudsman si Rector Ledesma sa paglipat ng PhilHealth? Pwede ba isampay yun saan? Pwede nga nang questionin yung dismissal. Pero pwede rin naman kasing i-refile dahil dun pa lang yun sa ombudsman eh. Sabi ni Strictly, bakit pinuri yung paglipat kina SPAPC? Kasi they did that at the expense of their personal safety to fight for the people. Yung pumanig kinaping, they did that to save their asses at the expense of us. Good one. Well said. Sabi ni Comrade, they hate Duterte more than they love the PH. At yun na nga, di ba? Well said, well said. Sabi ni Blonde, kamukha mo na si Amy. Ganyan ka-cheap yung mga panig ninyo. Ganyan kayo ka-cheap. Itsura ang ninyo. Yun ang pinakabardagulan ninyo, no? Itsura. Hindi ninyo kayang lumaban. Wala kayong argumento, wala kayong ebidensya, wala kayong logic. And you're not even funny. So, kaya kayo natatalo sa amin eh. Kasi yun na yun, very pathetic yung inyong bardagulan. Hindi yan diskurso. Alam nyo ba yun? Ayan, hindi nyo kasi naiintindihan. Yung liberal mindset, pro-discourse yung mga yan. Pati yung mga pula na mga kakampi ninyo. They protect the democratic space. There has to be room for discourse. Diskurso ba yan? Ha? Mahina kayo. Kami at least pag nagbabardagulan, national policy pa rin, national interest pa rin, pero kami panik kami, kayo hindi. So, mas talaga, how embarrassing for you. Kaya wala kayong nakukonvince. Sino makukonvince ninyo pag sinabi? For example, sabihin ko dito sa mga kasama ko dito, ayo, ang pangit nun. O ano yung naipanalo ko dun? Wala. Sabi ni Citadel, ang sakit po talaga nang nag-Playdora si Cheese at Joel, pero umaasa pa rin ako na mag-no sila sa impeachment to redeem themselves. Ako, kasi, complicated ang tingin ko dito kay Cheese eh. Kasi halimbawa, si Win Gatchalian, Kiko Pangilinan, or si Cheese Escudero, ang magiging, dapat, ang magiging presiding, no? Sa totoo lang, kung yan lang yung choices, kay Cheese na ako. Kasi masisingil natin siya pagka mali-mali yung kanyang mga desisyon. Kasi significant yung presiding officer, ha? Pag hindi dinivide ang house, siya po yung nagde-decide din sa matters of motions. Kung admissible or not, yung mga ganyan, kung sustained or not, yung objections, ganyan. Yung pag-manage at yung pag-pace ng hearings. So, hindi ko naiintindihan yung pagka-playdor niya. Totoo yan. Pero for the moment that ako, suportado ko na siya yung yung presiding officer, hindi, mali yung word na suportado. Kung tatlo lang yun, buti na si Cheese na yung umupo. So medyo complicated para sa akin itong si Cheese. I am hoping na ma-explain pa niya yan later on. At wag naman niyang sabihin na, para hindi deadlock yung Senado. Oh, please. Hindi ko tinatanggap yung mga yon, but as presiding officer, kaya nga medyo complicated yung pakiramdam ko dyan eh. Sabi ni Patato Tini, dahil sa kampihan nila, ekis na silang lahat sa taong bayan, maghirapan na sila manalo ng matindi sa mga susunod na halalan.
Actually, virtually destroyed na itong mga dilaw eh. Sa totoo lang, Marcos administration lang ang bumubuhay sa kanila. Hindi po nag-i-intervene ng Supreme Court at any time. You have to file a case. Wala pong intervention. Hindi po pa lang Supreme Court. Tandaan po natin yan. The court will not act without a case. Sabi ni King Belts, naintindihan ko yung side ni Cheese. Isipin niyo nakulong siya, asawa niya mahilig sa night. I was surprised to hear that Senator Cheese was your supervising attorney in UP Law. Yep. Before that, it was Director Tadjang. Yeah. Okay si Cheese. I mean, as a professor, wala akong marireklamo sa kanya. As my supervising attorney sa Office of Legal Aid, wala rin akong mairereklamo sa kanya. The best na nga that I can say is, hindi ko naiintindihan yung pagtawid niya. Pero okay sa akin na siya yung presiding officer given the choices. Okay? Ewan ko, kasi may pagkakataon siyang patunayan yung sarili niya pag presiding officer siya. So, for me, may konti akong hope. Sabi ni Solid, Livia, mataas grade ni Attorney Pigs kay Senator Quezon. Totoo yan. Totoo yan. Hoy, tsaka outstanding intern ako sa Office of Legal Aid. Oh, narinig ko nga yung rumors tungkol doon sa Camp Crame. May tension daw, may mga miyembro ng PNP na ayaw daw mag-serve ng warrant kay Senator Marcoleta. But I'm giving them the benefit of the doubt. The doubt. Hi, kay Julian's World. Uy, maraming salamat, as always. Sabi niya, thank you for what you do, lalaban tayo. Tsaka sa totoo lang, nung SPC Cheese, medyo, hindi niya ba napansin? Doon naging safe si VP Inday. Kaya very, very complicated ang tingin ko dito kay Senator Cheese. Kumbaga, I'm still holding out hope na baka tayo yung nagtanim doon sa kabila kay Cheese Escudero. Yun, sabi ni JP. Sa betrayal na naranasan natin sa Senate recently, news about Attorney Sheila Season slaying in the pre-trial is giving us hope. A light in the darkness we're watching with great hope and excitement. Yes, I agree. And I'm so, how do you call this? So happy to see more female lawyers. On both sides, not just on one side. For me, yan ang on the way to true equality. Sabi ni Red GS. Tingin ko si Ping Lacson talagang dyan sa Senate at si Dillon. Sabi ni Gino, utusan na sila ni Matibag kasi beda siya. Sino yung beda? Para may dahilan kami para lumabas sa kalsada. Beda si Matibag, law school niya Ateneo. Sabi ni Solid, well, I guess every other lawyer is better than Kiko. Haha, sorry. Hindi ako makahirit. But yes, that's so funny. Totoo, sabi ni Ma'am Ola, yung speech ni BBM sa Russia, you can actually see he deteriorated. Slurred words, fillers, yung thought bubble ni Putin. Presidente ito? Even worse yung mga tipong, ito ba yung pinalit nila kay Digong? Sabi ni Clara, ang aga nyo ngayon, di kami magpupuyat. Ay, gusto nyo ba yung nagpupuyat tayo? Sabi ni Doc Gamaray, political disagreement isn't the issue. It's people abandoning accountability when it's political convenient and still calling us a cult. Boy, can we I really want to post this. Ang galing nito. Thank you very, very much. Correct, valedictorian si Attorney Season ng San Sebastian. I love it. Ang valedictorian at salutatorian din ng law batch namin, babae pareho. Actually, sa top 10 ng UP, karamihan babae. Doon sa batch ko but it was the first batch na halos equal yung number of men and women. Pwede ba conviction less than 16? No. 2/3 of membership. So ang baseline amount mo is membership is of the Senate is 2024. Hi KBL, Block 8 Insider. Pwede ba daw pa-shout out? Sa New Zealand silang mag-asawa. How do you do a shout out? Ganon. More power to you at mabuhay po kayo dyan. Thank you. Sabi ni Strictly, I want to understand Cheese, pero di ko matanggap yung reasoning na they just want to resume work in the Senate. Totoo yan. So for me nga, it's complicated
Eh yung nilipatan niya, yun yung paulit-ulit nag-disrupt ng plenary eh. Sorry, but I can't accept. I understand, like I said, for me nga, it's complicated. Parang, na, pero kasi, of all the senators there, the only other person I would trust to manage it would be Senator Alan Peter Cayetano or Senator Marcoleta, sorry. So in the hierarchy of sinong gusto ko mag-preside dyan, Marcoleta, tapos it's a tie, Senator Chi, Senator Alan. Pero I am hoping ha, of course, I have no basis for the hope. Natanim natin si Cheese dun sa kabila. Sabi ni Myra, I love the defense team of Inday Sara, watching from Norway. I'm from Ilocos Norte, but solid Duterte supporter. Love it. Duterte supporters have no geographical location. We are everywhere. Sabi ni Solen, I'd rather have Lito Lapid to preside rather than Kiko. Anytime. Sabi nila, bakit iba interpretation ni Luis to sa conviction sa impeachment na pwede less than 16? Ang tawag dyan wishful thinking kasi ang kino-quote natin dyan is the Constitution. Hindi mo pwede basta-basta baguhin yan kahit senador ka o congressman. Sabi niya, Ian, I support cheese as a Trojan horse. Ayan. Good afternoon, attorney, in this odd time of the day. Nasanay lang ako madaling araw tayo. Totoo yan. Actually, hindi dapat tayo nasasanay because it disrupts my sleeping pattern. Alam niyo ba na I'm actually a morning person? Ayun, sabi ni Renzo, bakit need ni Luis to mag-interpret? Ambiguous ba constitution natin? Love it. Thank you, Cases Yama. Uy, maraming salamat pala sa lahat ng mga gifters dito sa Black App. Thank you very, very much po. Uy, malapit na. Ayun. Di afford ni Cheese, galitin ng sukdulan ng DDSD electionist siya. Oo nga. Pero it comes down to this again, ha? Sa totoo lang, oo, nakakagalit yung mga tumawid. Pero hindi ba dapat we are equally angry dun sa executive na nagte-threaten sa kanila? Yun nga lang, I never thought I would see the day when you would actually say, buti pa si Senator Jinggoy. And, wow, kumbaga, di ba? Hi, kay Puni. So, ulitin ko, ang thoughts ko kay Senator Cheese is, it's complicated because I would rather have him talaga as the presiding officer over Win Gatchalian and Kiko Pangilinan. I do not understand bakit tumawid siya. Pero, kung maayos siya na presiding officer, baka masalba pa niya yung sitwasyon. Baka. Sabi ni Ma'am Ola, ang galing ng defense team na bago yung biological clock ni Kapunan. Miracle workers. Ay. Sabi ni Bombi, baka gamitin na naman nila yung Avellino versus Cuenca case. Asahan nyo that they will fly. Sabi ni Boom Boom, ganda din po ng point ni Attorney Abayon sa voting to convict BP. According to intersections of the Constitution, says members of the Congress who are present, but wala doon sa conviction. Good one, yes. Tama si Attorney Abayon dyan. Kung focuses in fairness kay Chi, is di pa siya nag-bend the law. Totoo naman yan, sa execution work niya. Hopefully, di siya maging bias. And remember, siya yung nagsabi na ang forthwith has to be read in a reasonable manner. O di talong-talo talaga si Tito Sen sa kanya. Ako, umpisa pa lang when he said that ang forthwith is subject to the standard of reasonableness. So yun, tama siya dun. And by waiting for the Supreme Court decision, it turns out na tama siya na hindi mo na isinayang yung oras ng mga senador.
Oh, that's right. Sabi ni MG Gino, if you keep on saying that about cheese, they might be going after him, if you know what I mean. Eh, di nabawasan sila. O, di ba? If they go after him, hindi ba, ang game ngayon is a game of numbers. Eh, if they go after him, di mababawasan sila. Ano, tuluyan siya ng kaso. Ano sasabihin nila? Ay, hindi, bumoto ka for impeachment. Eh, bilang na natin siya for impeachment eh. So there's not much damage that can be done there. From Japan, sabi ni Rosario, pauwi po ako ng Pinas. Ano po gusto niyong pasalubong ng chocolate? Uy. Pero babayaran ko. Kasi wala dito yung KitKat na strawberry flavored. Kahit bayaran ko po at saka bayaran ko yung ano ninyo, yung overweight ninyo kung sakasakali. Kapag nasa majority po ba, default po ang yes and vote nila to impeach? Hindi. Wala pa yata, wala daw silang pinag-uusapan na ganun. Sabi ni JB, from Forensic Laboratory, Sydney, Australia, by the way. If I'm the one giving a chance, ako na lang mag-follicle test kay B. Alam mo, sa totoo lang, ikaw lang siguro pagkakatiwalaan ko. Sabi ni Leia Melgar, kapag nakasuhan si Cheese at Joel, magiging 11 na lang ang majority. Sabi ni Butter Cheese Low, si Heart daw kasi ang may ayaw magpakulong si Cheese, kaya siya inaatake namin sa Soknet. Sorry. Sorry din. Pero naiintindihan ko po yan. Sabi ni Peter Pan, di nawalan ng quorum. Sabi ni Pao, nung kay Digong, pag di ka pabor, tataniman ka ng ebidensya. Oy, patunayan nyo yan. Ngayon, pag di ka pabor kay Sara, di ka pabor kay Sara, tataniman. Walang pitik, walang galing yung pitik mo. Unang-una, walang accusation kay Digong na may tanim ebidensya. Sinong nagsabi ng ganun? Sa kaso ba ni Laila de Lima, tanim ebidensya? Di ba? Wala rin. O, saan tayo may ganyan? Aber nga, please produce an actual case. Ang problema kasi sa inyo, kayo yung nagsasabi niyan. You love the word ebidensya so much, but you wouldn't know what evidence is if it slapped you on the rear end. Sabi, first time ko makita sa press con si Attorney Season, first impression ko talaga is this is a lawyer who will not suffer fools gladly, is the term. Yep. Sabi ni Emerson, kung di nila ma-influence si Chisa, gusto nilang outcome ng impeachment, baka ituloy kaso niya. Eh kung itutuloy ang kaso niya, di babalik na lang siya dun sa side natin. Ano yung point? Di ba kaya nga siya pumunta dun sa side na yun dahil ikakasuhan siya. Oh, ngayon nasa side na siya nung kabila, pag nagreklamo pa sila, di ba balik na lang siya sa atin? Hi, Miss Claire 82. So, yeah, kahit yung mga reformed trolls o yung trolls na hindi na talaga nakikipagbardagulan or they're trying their hardest to try to engage in an argument, they don't even know how to argue anymore. Hindi niyo na alam kung ano yung diskurso. Kasi kayo, akala niyo discourse yung laban. O, kung gusto niyo ng laban, sige, we would be happy to oblige. Pero if we wanted to talk law, for example, we'd be very happy to talk about it. What are the problems here? What is the constitutional guarantee? What are the requirements and all that? We would be happy to do that. Marami nga dito, mga tumawid na pink. Oh, mahiya naman kayo, may mga pink na tumawid dito sa amin. Because we are willing to listen and willing to be reasonable. Kaso kayo, akala ninyo, discourse yung ginagawa ninyo. When actually, nag-iimbento kayo. Huwag ganun. Kasi dito, we're even willing to be corrected. O kung nagkakamali kami dito, kami yung unang magsasorry, oo nga pala, ganito pala yun. O, pero kayo, wala.
pag napo-point out yung mga pagkakamali ninyo, you just try to move on to another topic and try to move the goalpost. Iba yung pinag-aawayan, pag nahuli kayo at naano kayo, na-point out na ang weak-weak ng argument ninyo, lilipat kayo. Eh, si ganun eh. O, di ba? Ano yan? Kanina, it was something else. Tapos lumipat ka na dun sa ebidensya. Tanging ebidensya pa. Sabi ni Chris, see how hypocritical the DDHR. They were so happy na makakasuhan yung former majority bloc, pero di nila tinatawag na makakasuhan si Senator Cheese. Now na lumipat siya. Oh, disgusting talaga. Put. Sabi ni As Ocampo, ano naman masasabi mo sa flood control ni Andaya tapos pinatahimik ni Digong? Flood control ni Andaya, pinatahimik ni Digong? O bakit hindi ninyo kinakalkal yan sa OMB? Na-file ba sa OMB? Kung hindi na-file, bakit hindi nyo pinatrabaho? Yung mga Marines namin, nag-file sila ng kaso. Kayo, anong ginagawa ninyo? Yan ang problema ninyo. Akala ninyo ang kaso para sa bardagulan lang, hindi nyo dinadala sa hukuman. Assuming na totoo yan, ha? Alam kong hindi eh. Kasi sa totoo lang, ha? Pag yung mga ganyan, violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, tapos ang taas-taas ng amount, mahaba po yung period para ma-file yung kaso. O pwede nyo pang gawin kung gusto ninyong gawin. Ginawa nyo ba? Hindi. Akala ninyo hanggang bardagulan lang. O, mag-file naman kayo ng kaso nyo. Makakahiya naman kayo. Dami-dami ninyong so-called abogado, supposedly. Hindi. There's a vlogger that says na papasukin daw po. Sabihin niyo naman yung pangalan. Na sinasabi ganito, ganyan. Okay. Hindi ko, ako, kung meron siyang insider information, ibigay na natin sa kanya yan. Pero, hindi naman pwedeng pasukin ang lugar na pribado nang wala kang search warrant or arrest warrant. At kung may arrest warrant ka, kailangan mapapatunayan mo na yung taong hinahanap mo para arrestuhin ay nandun. Usually, yung mga yung mga hot pursuit, yun ang pwede kasi kitang-kita niya tumakbo din yung tao. Pero kung use of an arrest warrant or a search warrant, kailangan. Pero arrest warrant dapat ang meron sila at the very least. Mali, di ba, china-challenge nga yung ginawa ni General Torre sa KOJC. Sabi ni Ma'am Rhoda, how to spot a troll? Magkukunwari na mag-engage in a discussion, pero pag pinatulan mo at tanungin na, i-expand point nila, biglang na lang reply meme o tatawagin kang didinis. Truth. Hi, TH6445FFHG. Good afternoon. Okay, so I have to go back to study. Diba? O yan, mga magsasabi, tanim ebidensya, di naman masite yung kaso. Yan ang problema pag pinatulan kayo, na nakikita nababaklas yung argumento mo Sabi ni Bell, 16 followers nakisali, dapat ang isali mo dito, attorney, yung totoong tao. Wala akong oras. Sabi ni My Music, di ako DDS, pero itong mga DDH, sat-sat lang, hindi nagkakaso. At hindi nila ma-justify kung bakit hindi sila nagkakaso. Ako pwede kong sabihin kung bakit hindi ako nagkakaso. Kasi may nagkaso na. Mama mo Blues, balak ba nila ibenta ang lahat ng assets ng Pilipinas bago magkaroon ng giyera? Malay ko, mahirap rin alamin kung ano yung iniisip nitong mga to. Kasi ang nakikita ko pa lang yung nakaw-nakaw. Doy, akala mo na kami dyan, na-affect kami sa sinasabi mong ganyan. Sabi ni Dars, may plano pa ba ang Duterte Camp? Parang hirap na posisyon nilang ngayon. Uy, ikaw lang yun. Di ka naman kasali, bakit mo pinoproblema? Ha?
Wala ka naman dito kanina, so hindi mo narinig yung cheering squad dito. So, parang ganyan. Tapos yung ulit-ulit mo, wala, demoralized na sila. Sa totoo lang, alam niyo kung sino yung demoralized kayo. Tingnan niyo yung prosecution. Oh, init ng ulo. Pre-trial pa lang yan. Dami sigurong napa-exclude na evidence. Ano? Kulang pa nga eh. Okay, so maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa live natin ngayon. Lalo-lalo na yung mga trolls. So, hindi ka na palagay, partida yan, hindi namin kayo binablock, pero natatalo pa rin kayo sa batdagulan. Yung pagka, pinatagal namin kayo, tumitiklop din kayo, kakahiya. Mahiya naman po kayo sa mga ninyo, sa mga operator ninyo. Lalaki, tsaka kayo, ang lalaki ng bayad sa inyo, hindi kayo hindi kayo makapuntos. I'm so embarrassed for you. Tapos ang binabayad sa inyo, pera namin. Pinambayad namin ng tax. May maya naman kayo sa amin, pera namin yung pinansweldo sa inyo, hindi nyo pa ginalingan. Ayun, sabi ni Heman, kanina nga ang ayos ko mag-comment sa post ko nung wala nang masabi, bobo daw ako. Makiyawaset, di ba? Sinong kausap ni Yasser Arangale? Lakado kilay mo. Lakado? Paano naging lakado yan? Di nga pantay. Sabi ni Tin, just a little hope of possible chance. Maybe it's a chess move. What if it's a chess move? Well, that gives me hope. Sabi ni Blood Free, yan po kasi last resort nila pag wala silang pambato, pinipersonal na mga bayad, calls, ganyan. Uy, maraming salamat sa lahat ng gifters ha. Nakatuwa kayo. Thank you kay MMJ, kay... Uy, may point doublers ako. Okay. Thank you kay Lululu. Ano po yan eh? Sandali. Ayan. Kay Lululu, hindi ko mapasa yung pangalan, basta Korean yung lettering. Kay Hamtam, kay Ma'am Beth, kay Lululu ulit, kay MMJ, kay Micaela, kay Kumars, thank you very much po, kay Mr. PDR, kay Ontoy, kay Buchi Gamboa, thank you kay Cez Yama, kay Mama Jo, kay Rance, Toms Gutierrez, Lembao, Michaela uli, Lululu Taurus Girl, Mami Sunshine, Merlin Masangkay, Chato, Azitron Official, Zurich, Ismael, Charles, part 3, Belle, Zenny Vergara, Julia Roberts, what an all-star cast. Kay DIY, Sir Art, kay Jomi, kay Aaron, kay Kawen Dextrin. Did I miss anyone? Kay Pinking, kay Kimwell, kay Sam, Sir Art, Jocelyn, PH4M, Torrent, Antam, Andresa, Joseph. Yeah. Thank you very much. Kay Chin, thank you. Sabi ni Paper Duck, we love you for supporting PRD. Kay Mama Mo Blue, hi din po. Hi kay Ma'am Leonora, who's watching from Davao City. Siri! Siyempre, kasali kayo, Mama Mo Blue. Hi kay Ma'am Rosario. Sabi ni Ma'am Maria, Cynthia VP Peñaflor, yang ka na naman intrigera. Okay. Yun na yun, ma'am.
Intrigera. Hindi mo ginastify. What part of it was the intriga? And why do you say that it is intriga? Wala kayong justification. Mag-engage naman kayo ng argumento. Kung teacher po kayo, paano mo patatalasin ang utak ng mga estudyante mo? I'm assuming na magaling kayong teacher, but then maybe I'm overreaching here. Hi, Ma'am Maria. Sabi ni Art Owen, hello, since nagharap na si Baldwin sa CIDG kahapon, so homicide at hazing po ba makakasuhan tungkol dito? Ay, we will have to wait for the evidence. Diba? Hindi tayo magko-conclude nang hindi pa kumpleto yan. But, titingnan natin kung anong i-file ng CIDG and let's see kung nararapat yung ebidensya. How true na may warrant of arrest si Senator Marcoleta? Sabi ni Senator Marcoleta, any day now. Hi kay Ma'am Fair. So yung mga nagtatanong kung totoo ay nalagay ko ba to kay my music? Ayan. Doon sa mga nagtatanong kung totoo na papasukin ng INC and all that, ulitin ko ha, you need either a search warrant or justification sa service ng warrant of arrest na there's a reasonable belief na yung taong hinahanap nila is inside a particular structure somewhere in the compound. It's not, I do not expect that the lawyers of the INC will take this sitting down. Thank you kay John Doe. All right, so thank you very much for being here. Alam ko may utang pa ako na isang live at may utang ako na isang karaoke nights dito sa sa mga nasa Black App. So we will do our best to see if may magawa tayo tonight about it. But if not, I promise to make up for it starting Tuesday. Yung natin. Mas marami ng live at saka at mas marami ng oras after Tuesday, but I will still be writing since I will be writing the full thesis for the next few months. Yun nga lang, I will have a little more time after Tuesday, just a little bit. Kasi naka-pacing naman po yung pagsusulat. Yung kay Pastor Q, ganun din ginawa, kaya maaari din gawin sa INC, mga demonyong admin. Well, I think the difference is mas prepared. Alam na ng INC kung ano yung ginawa nila sa KOJC ng mga kakampi ng administration sa kanila. I don't know if there's a recorded video ng pre-trial Mr. J. So, if there is one, I'm pretty sure that either the defense or the prosecution will ask for a copy. Sabi ni Chris, good luck sa defense. Uy, narinig kong live and in-person yung karaoke. Hindi today. Well, after Tuesday, marami akong utang na na karaoke nights dito sa mga taga-Black App. Thank you for the good luck wishes. Maraming salamat po. Sabi ni Cutie, congrats, last Friday, slay ka sa show mo. Galing-galing magpaliwanag. Ay, salamat po. Salamat kasi actually natutuwa ako tuwing may naririnig ako na, uy, napanood kita. Kasi ibig sabihin na, na I have brought something to the show, di ba? So natatawa nga ako dun sa iba. Sa ibang mga nagko-comment, pakisalag naman, request ko na lang sa inyo, pakisalag na lang yung mga nagko-comment na, Attorney Barry, bakit yan ang kasama ninyo? Ako daw, bakit daw ako sinama ni Attorney Barry? Darling, pakibaliktad nga. Ang swerte talaga, itong mga haters, kahit yung mga dilaw at pink, hindi nila naiintindihan na ang bait-bait ng mga DDS, na marami sa mga DDS, kina Attorney Barry at kay Attorney Edwin, pagkasama ko sila sa show. O, di ba? So, kasi nga, because of the mutual respect. So, yung mga DDS, marami sa kanila, sa inyo, sa atin, na nagre-respeto, binibigyan ng respeto yung dalawang yun. Even if on other programs, they're very, very rabid. Okay lang yun. Pero dun sa The Spokes, wala kang makikitang ganun. Medyo nagbabardagulan si Attorney Edwin at saka si Kong Nani. But,
par for the course. It's entertaining naman pag sila. Sabi ni Sir Manuel, manonood naman ako pag ikaw ang host. Salamat po. Okay lang, yun lang naman talaga ang mahihingi ko sa inyo. Sabi ni Soledad, Attorney Chico is na, oo, he is a nice guy. Not only that, he's actually, although he's a good comic, he's also a good lawyer. Thank you, Keging. Sabi niya, tama nga na, na si VP si VP sa Bloodbath, dinubo si Attorney Kapun. I'm stealing that. I'm telling you this right now. Okay, so muli maraming salamat sa inyong lahat. Nagpapasalamat din ako dun sa mga trolls. Yung iba sa inyo actually na tumawid, maraming salamat sa inyo. We do appreciate your support. Dun sa mga trolls na nagpapakita ng kahinaan ng kanilang mga argumento at style sa pakipagdiskurso, maraming salamat din po sa inyo. Dahil sa kamalian ninyo, maraming natututo pa rin dito. So, and isn't that the point here? So thank you very much to everybody who participated in our discussions today. Thank you for your comments, your likes, all of the shares, and all of the other forms of support that you sent to Luminous. Without you, wala po kami dito at hindi namin kayang pagtsagaan dito. Also, by the way, your comments also drive us here. Kung yung comments niyo ang nagbibigay sa amin ng topics at dahil sa inyo, inaaral namin yung mga kailangan i-discuss. So because of you, there is a Luminous. So thank you very much. We'll see you tomorrow. Good night. Good night. Good afternoon pa rin. Ay, nako, makapag-merienda nga. Good night. See you tomorrow.